laboratory natin. Kasi nawala. Happy morning to all! Happy morning! Happy morning! Happy morning show! Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Alright, happy morning! Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. So, narito na naman po tayo sa DOST Rizal at alamin natin ngayon ang update para sa kanilang mga programa at tutulungan po tayo ng ating napakasipag na DOST Provincial Director na walang iba kundi si Director Fernando E. Ablasa or Engineer Fernando E. Ablasa or Sir Nanding. Kaya titingnan po natin ngayon kung ano na po ang kanilang mga nagawa dito sa Rizal dahil alam natin marami pong mga programa ngayon ang Department of Science and Technology. Alright? Morning, muli ang Unicorn Miss Horizon Chaser para po kumuha tayo ng update ngayon dito sa DOST Rizal sa pamamagitan ng ating napakasipag na Provincial Director na si Engineer Fernando E. Ablasa. Sir, Yes, happy morning na nagsisilbing tahanan namin for the past 4 years na dito sa Rizal. So, ngayong umaga na ito ay siguro may ilalahad ko sa inyo yung mga brief accomplishment ng Rizal, ng DOST Rizal. Una dito yung pagbabago ng pangalan ng aming opisina from PSTC Rizal, naging PSTO na. PSTO Rizal na. So, instead na center, kasi dati Provincial Science and Technology Center, in-upgrade na ito at ginawa na siyang Provincial Science and Technology Office. Yan. wow, congratulations. So, kaya naman, makita nyo, meron kaming nadagdag na dalawang staff dito sa aming office. And at the same time, yung ibang kasamahan namin ay na-promote. So, na-promote yung dalawa, nadagdag yung dalawa. So, yung ganun. Dati, yung isang na-promote ay dating contract of service, ngayon naging permanent na siya. Kilala mo siguro yan, si Duday. So, yun ang unang magandang balita. So, pangalawa, nitong buwan na nakalipas, May 26 and 27, nag-conduct ang May 27, 28, and 29, nag-conduct ang aming ROS, Regional Operations Division ng DOST ng Regional Performance Review na kinonduct ito doon sa Estancia de Lorenzo sa San Mateo. So, dito, kinoconduct to every 2 years. So, 2 years ago, kinonduct ito sa Tagaytay. Now, this time, dito naman sa Rizal. So, ito para makita yung mga accomplishment namin the past 2 years. So, natuwa naman yung aming Undersecretary for Regional Operations kasi nakita niya na tuloy-tuloy yung aming mga accomplishment. Hindi nag-book down, kumbaga, kung titingnan natin sa graph, nagtuloy-tuloy yung pagtaas. So, yun ang nakakatuwa doon na walang gano'ng masamang feedback, kundi puro halos positive yung feedback base doon sa ginawang performance review. And then, on May 30 and 31, another activity ang kinonduct para doon sa region. Pero ito ay yung pag-audit sa lahat ng mga activities namin na ginawa also in the past 2 years. So yung internal audit service namin sa main office, siya yung nag-conduct nito. At yun, in-audit lahat ng mga performances namin in the past 2 years. At ganun din, maayos din naman yung
audit namin. So last February, nag-conduct dito ng surveillance audit para doon sa aming ISO 9001 series of 2015. Surveillance audit ito ng Tuve Raylan. So ito ay taon-taon ginagawa yung surveillance audit na ito at nakakatuwang sabihin na wala tayong non-conformity o NCAR kung tawagin. At nung succeeding month, yung March, another audit was conducted dito sa ating office. Ito naman yung mas rigid yung pag-audit, yung internal audit ng office. Wala rin tayong naging NCAR dun sa kinonduct na audit at meron mga 5 positive findings. Positive, ibig sabihin yung mga good practices na nakita. And then another 5 OFI. So yun lang nakita dito sa atin. Ang OFI parang observation yan. So, Sir, yun. bali, dadagdagan po ba yung pondo natin dito? Anyway, congratulations dahil kayo po ay nakapasok sa ISO. Yeah. At malaking bagay po yun. Ibig sabihin, walang corruption na nagaganap. So, ibig sabihin, lumaki rin po kaya yung pondo nyo rito? In terms of funding, kumbaga, lumaki ng kaunti kasi nagkaroon na tayo ng implement ng ating mga SES program dito sa Rizal. Last year, isang bayan, ito yung bayan ng Tanay, ang naging beneficiary ng ating SES or Community Empowerment for Science and Technology. Pero hindi natapos last year kasi dahil doon sa fund limitation. At ngayon taon na ito, tinapos na ito at inumpisahan ulit doon sa Rodriguez naman. Actually dito sa Rizal, 3 yung priority areas ng SES. Ito yung bayan ng Halahala, bayan ng Tanay, at bayan ng Rodriguez. So sa bayan ng Tanay, natapos na natin yung pangunahing kailangan doon sa SES area doon. Yung feeding program, tapos na po yun. Yung ating assistance para doon sa DRRM, natapos na rin yun. Yung assistance para doon sa livelihood, natapos na rin yung pagbibigay natin ng assistance sa bayan ng Tanay. At ganun din yung sa water monitoring. Ito yung medyo naantala, pero tomorrow, June 5, i-install na rin ito doon sa Barangay Santa Ines, Tanay, Rizal. So ito kasing water monitoring station na ito yung gagawing source ng inumin tubig nung lahat nung nandun sa Barangay Santa Ines. Kung inyong Malaking bagay po yun, sir. kung inyong maalala, last year nagkaroon ng ano ba ang tawag dito? Epidemic dun sa bayan na yon, barangay na yon, at meron pang namatay, maraming nagkasakit dahil dun sa tubig na iniinom nila kasi wala silang safe water source. So ngayon, dahil dun sa intervention ng DOST, bibigyan natin sila ng safe drinking water at dito nakukuha lahat ng mga taga ron sa barangay na yun para hindi na maulit yung epidemya doon sa lugar. At sa Tanay. Sa Rodriguez naman, yung ating intervention doon sa SES ay katatapos lang natin doon sa feeding program last month lang, nitong May. Meron tayong ongoing na feeding program. Hindi pala yung launching katatapos lang, pero ongoing pa for 120 days yung feeding program
for 200 children. Ang dami kasi, alam nyo, yung Rodriguez ay isa yon sa napakataas ng malnutrition dito sa ating bansa ngayon. So, ito yung mga priority areas natin tinitingnan. Ano po yung feeding ngayon? Anong klase pinapakain? Ang pinapakain sa kanila yung na-formulate ng FNRI, Food Nutrition Research Institute, na mga pagkain para talaga doon sa mga malnourished children. At it will run for 120 days. After that, merong monitoring na ginagawa para makita yung mga timbang nila. And then yung ating assistance para doon sa DRRM na-put in place na rin, na-install na rin. Ito yung mga water level monitoring station na ito. Minomonitor nila yung level ng tubig na dumadaan doon sa ilog. Kapag tumaas yun doon sa critical level, automatic nag-feed siya doon sa Pag-asa and at the same time doon sa DRM sa munisipyo para makapag-inform kagad sa mga doon sa residents doon sa malalapit na disaster prone areas para makapag-evacuate kagad yung mga tao. So yun ang kahalagahan niyan. And then yung other water monitoring station katulad doon sa Tanay, nandun pa yung aming mga staff ngayon simula nung linggo, nagko-conduct pa sila ng sampling. Nagko-conduct pa sila ng sampling. Ngayong gabi sila uuwi dito. 3 staff namin yung nandun sa na yun, sa Lagi bundok. na lang overnight. Kailangan kasi kukuha sila ng tubig sa madaling araw, dadalhin na nila Los Baños. Kasi dapat within 3 hours from the sampling area. Hindi pala dapat sila ma-traffic. From the sampling area, kailangan within 3 hours madala nila sa laboratory. Kaya madaling araw sila pupunta. Wala helicopter, sir? Dapat naka-helicopter. Government tayo. Kasi di ba mahalaga po yung 3 hours lang. Request tayo, sir. Kung dilapidated nga service ay wala, pang helicopter. Anyway, so yun, yung ginagawa. Makakapalis na yung tubig. Buti pa siya, simpleng buhay ba yun? Yun, yung livelihood, tuloy na, yung aming assistance para sa environment, tuloy na rin yung, kasi meron na itong proposal, it's a matter of implementation na lang. Now, yun yung mga SES program natin. Meron din tayong mga roll-out technologies, roll-out programs. At isa na dito yung Starbucks. Yung Starbucks natin. Familiar na siguro kayo doon sa Starbucks. Ng STII. Yeah, Science, Technology, Academic, and Research-based openly operated kiosk or Starbucks. So dito sa Rizal, particularly in Antipolo City, na-cover natin lahat ng schools, even private schools. So na-cover na natin. Pero of course, ito yung mga secondary schools lang. Secondary and tertiary schools. Ano ba ito? Yung mga high schools, junior high schools, and tertiary, yung mga college. So na-cover na natin 33 private schools at saka 18 public schools. Sa District 2 ng Rizal, meron tayong doon sa Morong Subdistrict ng DepEd, meron tayong 13 schools. Sa Cainta naman, meron 5 schools. So marami na tayong nabigyan ng Starbucks dito sa Rizal. In fact, sabi ko nga, Antipolo City, na-cover na natin lahat yung secondary schools and tertiary schools. So pupunta na tayo doon sa Rizal. Ang Rizal ay meron 4 na district. So merong Rodriguez District, San Mateo District, 1st District of Rizal, and 2nd District of Rizal. Ito na yung sa 2nd District of Rizal, na-cover na natin yung most schools. Doon sa 2nd District, medyo
ilan pa yung schools. Sa special projects, meron kaming isang special projects dito sa Rizal. Ang tawag namin dito yung 21st Century Model Classroom. So, katatapos lang ng last 27 May, MOA signing kami dito sa Antipolo City para mabigyan ng 21st claim yung Antipolo Science High School dito sa Antipolo City. So itong 21st claim or 21st Century Learning Classroom model ay nagbibigay ng pagkakataon para doon sa mga high school and faculty na makapagturo na mas ma-improve yung kanilang pagtuturo at may ka-experience ng 21st century model classroom na gamitin. Ano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin, kung ano yung ginagamit na sa ibang bansang model classroom, yun, ginaya natin yun. Yan, gagayahin natin. At gagawin natin yon, gagamitin dito sa Antipolo Science High School. So, unang-una po yun dito sa Rizal. Although, in other provinces, like in Lipa City, for example, meron ng 5. Meron ng 5 doon. And another 2 in Laguna, in Santa Rosa, and in Calamba. Okay, so, alam mo yung isang gusto ko pang i-share sa inyo ay yung aming scholarship program. Kasi bakit ko gusto yung i-share ito? Nakita namin nakita namin last year na-cover na namin lahat ang towns ng Rizal. So ibig sabihin nun, meron na kaming scholar sa lahat ng towns ng Rizal. Ang tinatarget na namin ngayon is yung barangay. So sir, nagkatotoo po yung nyo, nabanggit nyo sa akin nakaraan, nung na-interview ko kayo na talagang ang goal niyo po buong Rizal, yes, town ng Rizal. na-cover na namin lahat yung towns ng Rizal. So we are aiming to cover all the barangays ng Rizal naman. Na bawat barangay ng Rizal meron na kaming scholar. So we particularly campaign nitong January, February, and March. Kasi nakita namin na merong certain towns na merong mga barangays, most especially in Tanay, Cardona and Cardona. Kasi itong mga mga barangay na ito, barangay in Cardona, yung mga barangays doon sa island, doon sa Tarim Island. Iilan barangay sa Talim Island ng Cardona ang merong scholar ang DOST. On the part of Tanay naman, almost all upland barangays ng Tanay except for Sampaloc and Cuyambay ay walang scholar ang DOST. So, itong namin, nag-campaign kami dito sa mga areas na ito. Ano yung ginawa naming campaign? Yung mga staff natin ay pinapunta natin doon sa mga barangays na ito at right then and there during the time of application ay tinulungan lahat ng mga qualified na mag-apply. Pumunta sila doon yung ating mga staff na may daladalang Wi-Fi router, may daladalang laptop para lahat ng mga qualified na mag-apply doon na mismo nag-apply na sila. Hindi na kailangan pumunta kung saan-saan. Doon na mismo nag-apply sila. So, hindi na nahihirapan yung pag-apply nila. So, sinuyod namin yung mga upland barangays doon. Even upland barangays ng Antipolo City, in Calawis, for example. Sa doon sa Cardona naman, pinulong natin lahat ng mga barangay captains with, of course, with the collaboration naman ng ating LGU Cardona. Pinulong natin lahat ng mga barangay captains para tulungan tayo mag-spread ng news at para yung mga eligible na mag-apply doon sa barangay nila ay mag-avail ng ating scholarship.
At natuwa kami dahil nakita namin during the consolidation of the applicant, nagdoble ngayon taon na ito, nagdoble yung applicants namin. From 2,500 last year, naging more than 5,000 this year ang applicants natin. So, sabi ko, tama yung ating ginawa. And hindi lang yung ating ginawa, tinulungan pa rin natin sila. Meron kasing in place yung ating scholarship society, DOST Scholarship Society dito sa University of Rizal System. Kung kaya't ito pinatulong natin dun sa mga applicant para i-train sila before the exam. Kumbaga nagkaroon ng review sessions, kumbaga. And after the review sessions, nagkaroon ng mock exam para tinitingnan yung mga kung may chance sila makapasa doon sa gagawing exam. And that yung exam na yon ginanap noong April 6 and 7 dito sa dito sa Rizal. Ang exam venue is URS Tanay, URS Antipolo City, and URS Montalban or Rodriguez, and Rizal Science High School in Binangonan. So, yun yung kwan. So, nakakatuwang sabihin na as a result of our intervention para ma-cover natin yung lahat ng mga barangays ng Rizal, ay tumaas talaga yung aming applicants from 2,500 last year, naging more than 5,000 this year. So, May tanong nga po pala ako. Doon sa isang LGU, hindi ko na lang kung bagitin, yung, di ba po, letterhead ng DOST po yung ibinibigay niyo po doon sa mayor, sa barangay captain. So, kaninong perma po dapat yun? Hindi kami nagbibigay ng letterhead kasi yung application ng scholarship is online. Online. So mali po yung information na yun? Kasi sabi doon sa isang barangay chairman na bakit siya daw ang peperma doon sa may letterhead ng DOST, tapos pinipirmahan niya. Dapat hindi siya kasi hindi naman daw nila letterhead. Tama ba? Hindi. Indigency siguro, certificate of indigency siguro yung pinapipirmahan na yun, pero hindi letterhead ng DOST yan. Kumukuha sila ng certificate of indigency from the barangay at i-upload nila yon doon sa application nila as attachment ng kanilang application. So hindi nga po dapat siya ang pipirma doon. Kasi pipirma siya pero hindi letterhead ng DOST, kundi letterhead ng barangay. Letterhead daw po ng DOST yun. Kaya nagtataka siya, bakit siya pipirma? So tingin mo supposedly ay certificate of indigency yun. So hindi letterhead ng DOST yun, hindi letterhead ng barangay. So pagdating naman doon sa mga documentary requirements, doon na rin i-upload kasi ang application is online. So doon na rin i-upload yung mga documentary requirements. Ano bang mga documentary requirements? Birth certificate ng bata, yung ITR, income tax return. Kung walang income tax return ay certificate of indigency ng parent. So yun yung mga kailangan ng mga requirement during the processing or submission of scholarship application. Ano mo ginawa yan? At natupad? Sahay pa po natin. Congratulations po muna ulit. And ano pa po yung nais natin maipapit sa ating mga kababayan dito sa Rizal? At ano yung dapat nilang gawin kapag po sila ay gustong lumapit sa inyo? Maraming salamat, Ms. Horizon Chaser, sa pagkakataon na ito. Of course, sa Happy Morning Show. Nais ko magpasalamat din sa ating mga kasamahan, sa lahat ng mga nanonood ng inyong programa. Narito lang ang DOST kapag kailangan ninyo pagdating ng pangangailangan ninyo sa ngalan ng siyensya at teknolohiya,
nandito lang ang DOST na na pwedeng umalalay sa inyo mula doon sa simula hanggang sa tuloy-tuloy na ang inyong pagtatagumpay. Maraming salamat. Alright, so muli dito sa DOST Rizal, ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Dito nagtatapos ang ating paglakap ng update at kung ano ng mga nagawa ng naturang ahensya. At ang good news, yung dating PSTC nga ay PSTO na. Hindi na ito isang center at ito ay mapagmalaki ng ating mga taga-Rizalinyo na upgrade na nga itong Provincial Science Technology Office or PSTO. Ika nga, stand-alone at magkakaroon na ng sariling pondo na hindi na makikiambon ng pondo sa DOST Calabarzon. Kaya sa ilalim ng pamumuno bilang Provincial Director ng DOST Rizal, si Engineer Fernando E. Ablasa ay nagtuloy-tuloy ang magandang performance nito. Kaya pati sa audit talagang nakita nito ng katapatan at karunungan sa paggamit ng pondo. Kaya abangan itong susunod na kanyang tutulungan ang isang kabataan na dating OFW kung talagang ito ay mabigyan din ng assessment at ito ay talagang lumalaki rin ang kanyang negosyo para magabayan at maibigay yung mga pangangailangan dahil ito ay medyo may kahamahalan ng kanyang mga machine na iniisip. Kaya abangan ang susunod na mga detalye. Distantly from the Philippines. Now, isa yun. Pangalawa, yung aming set-up program. Parang sila 175 lang. Kung magpa-qualify sa setup, swap lang yung pangangailangan natin sa material. So, ayan, pwede mo siguro i-brief natin. Meron kasi tayong grant na 500. Alright, so sa unang pagdulog ni Ken Aris Domingo sa DOST Rizal ay talagang inorient muna ito at mukhang set-up program ang kanyang nababagay sa kanyang negosyo ayon kay Engineer Fernando E. Ablasa dahil maliit lang yung I-Forward program at hindi kakayanin doon sa pangangailangan ng PSK Sushi Bar. Alright, so abangan kung ano ang susunod na mga pangyayari dito sa DOST Rizal. Ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser, ay hatid sa inyo ng ang kape na gustong-gusto ko. Kaya tayo na, magkape sa Health and Sight Wellness. Opisina dito sa Triumph, Quezon City. Kaya tara, subukan natin ang Health and Sight Wellness 15-in-1 Herbal Coffee kung gaano ito kasarap. Good morning! Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Narito po tayo sa ating pinakapaboritong kape. Dahil ang kape na ito ay nakakatulong sa ating kalusugan. Dahil herbal po ang ating coffee. Ang Health and Sight Wellness or Healthy Blend Coffee ng Health and Sight Wellness. Nagkakape ka na, nagba-vitamins ka pa. Nagsimula ito noong 2013 at hanggang sa ngayon, yan, kasalukuyan. At marami na rin po yung natulungan ng Health Insight kasi ang aming produkto ay hindi lang naman sa para kumita, kundi nakapokus talaga ito sa kalusugan at marami ng mga customer namin ang natulungan ng aming product. Para sa higit pang impormasyon o iba pang mga produkto po namin, pwede niyong puntahan po yung website namin na healthinsightph.com. Alright, so i-try natin yung kape kung gaano ito kasarap. Tikman natin gaano ito kasarap. Libre lang dito sa Health and Sight kapag po dumalaw kayo, ano? Diba? Uy, tingnan niyo po, mga kababayan ko. Ang bango sobrang bango. Diba? Kapag medyo stress ka, wala talaga yung stress mo. Kung ganito kabango yung kape, yung mahilig sa brewed coffee, parang ganun din yun. Sarap po talaga kahit alam ko natikman ko na to, ulitin mo, hahanap-hanapin niyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong-gusto ko. Kaya sana
matikman nyo rin po at tsak magugustuhan nyo. Happy morning! So, lumipat na po kasi ang Health and Sight Wellness. Dati po doon sila sa Mother Ignacia dahil syempre, dahil napakasarap ng kape at mahusay ang mga produkto, natural lamang na umuunlad po ang isang company. Ayan, so dito na tayo, napakagandang kumpanya ngayon ng Health and Sight Wellness. Kaya sa mga gusto pong pumunta rito ay alamin nyo lamang sa kanilang website. Di ang inyong lingkod, Liz Horizon Chaser. Dito nagtatapos ang ating nalakap na mga balita at nag-uulat. Happy morning!